Hindi daw hindi pinapa-attend ng presidente ng Pilipinas. Pukin ang ina niyan. Ikaw na ba presidente ng Pilipinas, Lucas Bersamin? Hayop talaga naman. Oo natakot dahil baka magkalat uli sa hearing. Di naman siguro, di naman takot yan si Boying. Sanay naman magsinungaling yan. Oo, ngayon na naman, may patotsyada na naman nga yan. May iuwi na naman daw niya si Arnie Tevez. Di na nagtanda itong mga kupal na ito eh. Ano itong sinasabi, natatakot dahil baka magkalat uli sa hearing? Sanay na magkalat yan, yung dalawang kapatid na yan. Ano mo mga itsura, mga mukhang basura Given the extensive disclosure made, pakinggan natin yung sinasabi nila. Hinapan natin to. Given the extensive disclosures made, we believe that further participation may no longer be necessary at this time, especially considering that the Honorable Chairperson has publicly relayed her comprehensive findings thereon. Anak ng tinapay, Bersamin. Ganun ba? So ang sinasabi dito ni Bersamin, ng presidente natin, na since yung findings naman daw inilalahad na ni tawag dyan, netong si Marcos, si Amy Marcos, hindi na daw dapat pumunta Parang sa pagkakaalam ko sa Congress ganyan din. Di ba, tandaan ninyo, pagka yung Quadcom, hindi ba labas na sila ng labas ng statement? Parang sa Quadcom, putang ina, parang may kasalanan ka na kagad kahit wala pa. Kahit hearing pa lang naman yun in aid of legislation, para ka ng kriminal. Kung itrato doon, di ba? Hindi, ito, real talk lang Real talk lang to, kunyari, pero hindi naman talaga to totoo Huwag kayo maniwala sa akin, do not quote me on this one. Because again, I am not a reliable person. I am not telling the truth. I'm always telling lies. I'm just doing this for the sake of conversation. Hindi, pero di ba? Quadcom. Ano sabi ng Quadcom? Sinasabi ng Quadcom si Duterte ganito, si Duterte ganyan. Anong sinasabi ng Committee on Good Government? Si Inday Sara ganito, si Inday Sara ganyan. Pero pinipilit pa rin nilang paatinin yung mga resource person nila. Kahit naman lumalabas na hindi pa man tapos yung hearing in aid of legislation, para may pagkakasala na. Katulad niyan, kay Risa Ontiveros, yung hearing ni Risa Ontiveros diyan kay Pastor Apollo Kibuloy. Hindi ba, wala pa man, hindi pa man nakakausap yung kabilang kampo. Parang lahat na nung krimen ginawa na ni Pastor Kibuloy. Patawag ng patawag, pero hindi naman pinagsasalita yung mga tinatawag. Hindi ba? Tapos katulad niyan. Sa Committee on Good Government. Di ba, kahit na mukhang lumalabas naman unang araw pa lang, parang pinalalabas nila na magnanakaw si BP Sara. Pero pinilit pa rin nilang paatinin yung mga resource person, kinontempt pa nga nila. Anak ng tinapay. Dito na lang po sa Quadcom, sa Tricom na lang, sa Tricom. Sinabi na rin na yung mga tao ay wala pa mga hindi pa man nagsisimula yung hearing, mga pogo vloggers na daw. Mga China funded vloggers na daw. Pero meron na silang outcome, meron ng bintang, pero pinapaatin pa rin nila yung mga resource person. Umaatin pa rin resource person. Pag hindi umatin yung resource person, contempt. Bakit pagka kayo? May dahilan kayong ganyan. Bakit pagka sa inyo applicable yung diskurso na ganyan na she has publicly relayed her comprehensive findings thereon. Therefore, hindi na kami dapat umatin dyan. Bakit ganun? Bakit kapag ordinaryong tao, kapag ordinaryong mamamayan, bawal hindi umattend? Kahit naman walang maitutulong sa isang hearing in aid of legislation,
O bakit walang bakit dumarating pa rin at pinapapunta pa rin, ikukulong pagka hindi pupunta. Samantalang kayo, dapat mas marami kayong ipaliwanag dahil unang-una sa lahat, itong issue na to ang pinakamalaking issue. Sabi nga ng Senado, ang sabi ni Chis Escudero, walang executive, ano bang tawag nila doon? Oo, walang executive secret na yan. Hindi yan uubra. Kasi in aid of legislation, actually kahit ngayon sub judice rule Oo, hindi yun dapat ginagamit sa Senado because ang Senado hindi naman siya investigative body. Hindi naman yung trabaho mag-investigate. Ang trabaho ng Senado is in aid of legislation. Hindi siya yung investigador na pagka may finding siya whether guilty ka or not guilty. Itong investigative powers ng Senate and Congress in aid of legislation lang. Hindi po yan makakapag-convict ng makakapag-convict ng isang resource person. Hindi ba? We must respectfully decline the invitation to attend the hearing. Nevertheless, we remain available to extend our full cooperation through other appropriate channels. Ha? Eto na nga Hindi kayo nakikipagtulungan sa gobyerno Kayo na nga yung taga-gobyerno, di pa kayo nakikipagtulungan. Should there be any further clarifications required within the bounds of the law? This is within the bounds of the law as far as we know. Kasi merong may kapangyarihan ng isang senador na mag-imbestiga in aid of legislation. Bakit ba tayo nag-i-investigate dito? Meron ba tayong meron ba tayong sinisisi? Meron tayong sinisisi. Kaya nga para hindi na ulit itong katraiduran na ito, kailangan talaga nating klaruhin. Galing mismo sa DILG, SILG at PNP, kailangan nating klaruhin. Oo, yung mga protocols kasi meron pang susunod na mga warrant of arrests na kailangan dito pa lang maayos na natin para hindi na maulit itong nangyari kay Duterte. Natatanga-tanga yung mga umaaresto, walang kaalam-alam sa batas, ini-explain ni Pangulong Duterte isang buong maghapon kung ano yung violations pero hindi nila ino-honor yung mga violations. Bakit? Kasi nga mga mangmang. Bakit nung panahon ni Pangulong Duterte, yung mga anak niya, pina-attend niya pa. Natatandaan ninyo, si Trillanes, pinahuhubad pa dyan. Si Pulong, si Manscarpio, dumating din dyan, inimbestigahan din. Pinigilan ba ni Pangulong Duterte? Ang sabi lang ni Pangulong Duterte, wag lang kayong papayag na babastusin kayo dyan. Bababuyin kayo dyan. Kasi pagka ginanon kayo, wag na kayong umattend. Hindi naman sila binastos at binaboy, pinaratangan lang sila ng walang katuturan at wala naman nangyari sa hearing na yun. Nagmukha pang ang taing basa si Antonio Trillanes noon. Hindi ba pinaatin ni Pangulong Duterte yung kanyang mga pulis? Sa katagsagan nung Farmally, pinaatin ni Pangulong Duterte yung kanyang mga excuse me po. Pinaatin niya yung kanyang mga tauhan sa Department of Health. Kahit na sobrang nasa state of emergency tayo doon dahil sa COVID nandiyan mas matagal pa sa Senado itong si DOH Secretary nung panahon ni Pangulong Duterte kaysa sa field. Kasi nga sumusunod ang gobyernong ito doon sa patakaran na kapag pinatawag dapat magpunta. Walang exempted. Bakit kayo natatakot na umattend itong mga to? Kasi mabibisto lahat ng mga kagaguhan nyo. Mabibisto na talagang ipinamigay nyo si Pangulong Duterte. Mabibisto na talagang tinraidor nyo bayang Pilipinas. Ganun ba? Sana naman maging fair tayo. Ang tatapang ninyong, yayabang ninyo, tapos konting question and answer pa lang, natataranta na kayo.
Sasabihin pa yung spokesperson na ang dami-dami, ang tagal-tagal na daw na nag-hearing. Gago ka ba? Yung Quadcom nga 4 na buwan na yung hearing na yan Hindi matapos-tapos Pakinggan natin yung sasabihin ni Super Ate. Patungkol dito sa kabaklaan. Netong mga ang lalakas ng loob magsinungaling. Kasi pahiyang-pahiya talaga sila. Nagkalat yung mga TikTok nila. Lalong-lalo tong dalawang magkapatid na to. Sabi ko nga siya, nagpaligsahan to kung sinong mas sinungaling sa kanilang dalawa Taina, walang nanalo Pantay sila. Yung isa, sinabi, wala daw mastermind. Wala daw mastermind, wala daw nagplano, pero ang lakas ng loob magpa-interview. Kinikilig pa sa interview. Hindi ba? Ito namang isa, yung Department of Justice. Parang aatakihin na sa puso. Utsang ina, umpisa pa lang, galit na. Bakit kayo galit? Kini-question yung inyong mga ginagawa kasi nga, may mali. Mantakin mo presidente ng Pilipinas? Minahal ng taong bayan, tinan mo nung birthday niyan, bumaha ng tao sa lansangan. Hindi ba? So ibig sabihin talaga, puro kayo politika. Dalawa kayong traidor, nagpasiklaban na nga kayong dalawa sa pasinungalingan. Puta, nung nagpasiklaban kayo kung sino mas traidor sa inyong dalawa, puta ina, nahiya. Nahiya lahat ng makapili na nasa impyerno dahil sa inyo. Nuknukan kasi kayo ng sinungaling kaya ayaw nyo nung umattend. Pakinggan natin mga bossing. Yung sasabihin ni pakinggan natin yung sasabihin ni Amy. Patungkol dito sa issue na to. Kasi sabi nga nila, sabi nila hindi na daw sila a-attend dahil madami daw silang nasabi. Panoorin nga natin to? Umapila si Senador Amy Marcos sa mga inimbitahang opisyal ng pamahalaan na dumalo pa rin sa pagdinig ng Senado bukas sa isyu ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Aniya, malinaw ang utos ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na huwag pipigilan ng mga ito na makibahagi sa pagsisiyasat sa nangyari. Malinaw naman pala yung sinabi nito ni Og. Sorry. Malinaw naman pala yung sinabi nitong kapatid niyang walang silbi sa buhay Yung pinaglihi sa manikin. Sinabi naman pala makikipag-cooperate sila Bakit biglang hindi nyo pinapa-attend? Sino ba talaga presidente ng Pilipinas? Sino ba? Si Bersamin ba? Si Bongbong ba? Yung asawa niya, eto si Amy, putang ina mga Marcos to, ang gugulo nyo kasi. Ang ayos-ayos ng Pilipinas, ba't ba ipinanganak kayo dito sa Pilipinas? Putang ina niyan, ang ganda-ganda na ng bayan, biglang lumabas yung mga ngiwi nyong mga mukha Ngunit nagtataka ang presidential sister kung bakit hindi ito sinusunod ng mga opisyal ng administrasyon. Hindi sinusunod yung boss nyo Tangina, sino ba ang boss? Talagang dito mo makikita si Bongbong Marcos wala nang kontrol sa gobyerno niya. Kasi sinasabi ni Bongbong makipag-cooperate, tapos sinasabi ng mga tsuwariwap niya, piling mga presidente, hindi na daw. So ano to? Tangina, sino ba talagang presidente ng Pilipinas? 31 million. Matanong ko lang sa inyo sino ba yung binoto nyo? Si Bersamin ba? Ito si Bongbong. Anak ng tinapay naman talaga ang hirap, ang gulo-gulo na ng bayan natin. Putang ina, hindi mo alam sino sisisihin mo pag tinanong mo si Bongbong, may sasabihin naman yung tao pero hindi. Ganyan ba kahina si Bongbong? Pronouncements niya na, binabali pa ng mga alter ego niya. Hayop naman talaga, sobra naman talaga. Bong, magpahinga ka na lang. Pwede ka na siguro mag-resign ka na. Tapos magpahinga ka na lang, gusto mo magparty ka kahit singhutin mo lahat ng usok sa EDSA. Okay lang sa amin, makatulong ka man lang sa polusyon natin. Para makapag-party-party ka na, total yun lang din naman yata ang habol mo. Sige na, sino ba papalit na presidente? Wag na rin si Inday pumalit. Wag na si Inday, si Leni Robredo na. Si Leni Robredo na ang ilagay natin dyan. Na presidente, wag lang to si Bongbong. Lagay mo na si Leni, tapos Leni, yung pinagawa nilang rest house na dating simpleng bahay, pinalagyan ng swimming pool, ibigay mo na sa kanila yun. Mawala lang sa gobyernong mga hinayupak na yan, okay na, baka loss na natin yun.
Bigay mo na sa kanila yung yung rest house, tapos sige, punuin mo sila ng ng security, bantayan nila yung mga sarili nila. Utangin na, hanggang huwag silang matulog hanggat walang nawawala sa mga sarili nila, bantayan nyo. O lahat ng pribilehyo ibigay nyo na, wag lang mag-lead sa bayan niya. Ikaw na lang nene, kahit paano. Siguro kahit paano maayos-ayos pa. Yun ay akin lang, ha. Oo. Yun ay akin lang. Oo, wag kayo maniwala sa akin dahil hindi naman ako nagsasabi ng totoo. Puros kabulastukan, kabalbalan lang naman yung sinasabi ko dito. O, di ba? Pero tama yung sinasabi ni Amy dito eh. Si Amy may sabi, di kayo sumusunod sa boss nyo. Sabi, umatin kayo tapos hindi mo papaatinin. Kasunod dito ng sulat sa Senado ni Executive Secretary Lucas Bersamin upang tanggihan ang imbitasyon ng Senate Committee on Foreign Relations. Nakita ko rin yung anunsyo ni Presidente Bongbong na sabi niya hindi daw niya pipigilan ang sino man na lumahok doon sa hearing. Sabi ni Presidente Bongbong, isumbong kay bonggang bongbong. Hindi, wala daw siyang pipigilan. Pero yung ES niya pinipigilan. Po, tanginan niyan. Ano na ba talagang estado ng Pilipinas? Ngayon, nalilito ako, ba't hindi naman sinusundan yung Presidente? Eto na naman tayo. Iba yung pinalabas ng mga katiwala, iba naman yung sinasabi ni Presidente. Sumunod naman kayo. Kung yun ang sinabi ng bossing, dapat sumunod. At Tangina, no? Ang tindi nito. Ito na talagang pinakawalang kwentang gobyerno. Ito na ang pinaka-presidenteng pinaglihis sa marshmallow na hybrid ng cotton candy. Alam mo yung cotton candy, di ba ang laki-laki nun? Ang nakakatakot nga minsan yun, nagiging dragon yung cotton candy. Puta, pero pag nilukot mo, ganito lang kaliit yun. Parang utak lang ng mga loyalista. Anak ng tinapay, no? May sinabi presidente, tangina sinuway, harap-harapan. Tapos sabi siguro ng presidente, sige na, ikaw na mag-assign niya, mag-announce niyan. O siguro ganito yung nangyari. O hindi tayo ay papaatinin. Wala tayong pipigilan. Lahat po umattend in aid of legislation. Dahil ako naniniwala walang masamang ginawa yung aking gobyerno. O di eto na ngayon pagkahinto. O stoy, ano sinasabi mo? Tanga ka talaga. Bobo. Anong pinagsasasabi mo dyan? Pag pinaatin mo itong magkapatid na to, putang ina pare sinungaling yan. Magwawala na naman yan doon. Parang mga asong ulul na naman yan. Sagot na naman ang sagot yan kahit wala sa hulog. Masisira na naman tayo. Ha? Sira na tayo eh. Ano pa sisirain sa atin? Oo, yun na nga. Sira na nga tayo, lalo pa masisira. Kaya dapat sinabi mo, hindi na kayo a-attend. Uy, bahala ka. Ikaw na magsabi. Sinabi ko na eh. Ikaw na bahala, ikaw na magsabi. Puta, ganun kagulo. Yung nangyari dito sa akin, haka-haka ko lang yun ha. Haka-haka ko lang yun, pwedeng iba yung nangyari. Oo, pero imaginein mo ha, sinabi ko bilang presidente, nagbarong pa ako. Binoto ko ng 31 million. Ako ay naniniwala na wala akong kasalanan at walang kasalanan ng aking gobyerno. Ginawa namin ng lahat ng hakbanging o ano ba yan? Yung legal. O kaya ako po ay nananawagan. Sige lang, attend kayo dyan. O tapos hindi ba? Biglang, huy! Pinagsasasabi mo. Huwag mo na paatinin to. Paatinin mo yan. Huwag sila magsinungaling kamo. Grabe no? Grabe talaga no? Ngayon nare-realize nyo na kung gaano kawalang utak etong nasa kapangyarihan. Wala talaga, kita mo, minsan lang siya magsalita minsan lang marinig. Wala na tayong iba narinig kundi bunganga ni Claire. At saka ito si Bersamin, silang dalawa na lang naririnig mo. Minsan lang lumabas yung amo nila. Nung huling lumabas, hinihingal, akala mo atakihin sa puso eh. Nung kausap yung mga kano, hindi ko alam kung kinakabahan ba. O parang may nangyaring kakaiba bago yung kanyang pag-welcome doon sa mga taga-Amerika Pero ito mga bossing minsan lang lumabas, minsan lang nagbigay ng suggestion, mali pa.
kinontra pa. Anak ng tinapay talaga naman. Sabi ko nga sa inyo, kami ay problema. Vloggers na aligned kay Duterte problema. Hindi. Ang problema yung mga kasamahan niya eh. Ang problema sila mismo eh. Sinabi ng presidente, putay na wala pang isang araw, binali na kagad nung executive secretary. Di ba sinabi ni Claire de Castro? Sabi ni Claire Castro, siya ang spokesperson, di ba? Sabi niya, walang pipigilan ang gobyernong ito sa mga ipapatawag ng Senate inquiry ni Amy. Oh, yun ang sinabi. Dapat yun ang sinabi ni Bongbong. Unless, puta ito si Claire, gumagawa ng istorya. Tanggalin nyo na yan. Lahat kayo pumunta sa hearing. Naniniwala ang mababatas na marami pa silang dapat linawin sa issue. Umaasa pa rin ako dun sa sinabi ni Presidente na hindi daw pagbabawal. Pero liwaliwanag ng sulat, bawal. Hindi sila a-attend. Sa unang Senate hearing, Ayan o, puta na. Puta, mataki mo sumumpa under oath tapos pagdating dyan nagsinungaling. Ito naman si Amy, puta hindi kinulong ko. Ako kukulong ko yan eh. Ikukulong ko yan. Bakit? Puta nagsinungaling. Under oath, huling-huli mo na sa video. Nagsisinungaling. Tangin na kung ako, kinulong ko talaga yan. Kasi kung ano yan eh, sumumpa ka that you will tell the truth and nothing but the truth. And then, harap-harapan sa committee chairman, puta na, binaboy nila yung hearing. Puta, puro sinungaling to. First honor ng kasinungalingan, ito si Pajardo. Ang second honor ng kasinungalingan, si Marbil. Third honor, si Torre. Pucha, ang teacher nila, ayan, si Boying, oh. Tapos, ang bago nilang estudyante, galing pa sa private school, putang ina, sinungaling din. Ayan yung sumumpa ang mga Judas, oh. Tapos si Anyo, isa ring sinungaling. Putang ina, lahat yan. Puros mga sinungaling, under oath, nagsinungaling dyan. Tapos, nakakapasyal pa rin ng, nakakagala pa rin.